Hi guys! Sa video ito guys, ibabahagi ko na naman sa inyo kung paano nyo nga ba ma-identify yung witch. Paano nyo makilala na yung kausap nyo pala guys ay isa pala siyang witch. Ibabahagi ko dito sa video na to guys. Paano nga ba ninyo makikilala ang isang witch? Unang-una guys, ang mga witch na to guys, mga ano to sila, mga manipulative, mga controlling yan sila guys. Katulad noong na-experience ko noon, bagong lipat ko lang dito sa probinsya guys. Sa dati pang tinitirhan ko, bagong lipat lang ako doon. Nung bumili ako sa tindahan, may binilhan ako na tindahan doon, nagtataka ako doon sa may-ari ng tindahan. Kasi nung bumili ako ng shampoo, diba, yung sachet na shampoo, ano yon, twin pack yun siya, parang dalawang hati. Pinuputol niya, ginugupit niya sa gitna. Tapos sabi niya, yun lang daw yung, kasya na daw sa akin yung isang kalahati. Yun lang daw ang yun lang daw ang gamitin ko bawat maligo ako, yung isang kalahati na yun. Tapos sabi ko, hindi yan kasya sa akin kasi makapal yung yung buhok ko. Sabi ko gano'n, sabi niya, ay hindi to kasya sa iyo. Sabi ko hindi. Tapos isip-isip ko lang, bakit kaya mas marunong pa siya sa akin? Isip ko lang yon, tapos hinayaan ko na, umuwi na lang ako. Tapos naman, minsan naman guys, nagpunta din ako ng tindahan, yung kahira doon sa tindahan, sa mini grocery siya. Tinanong niya ako, sabi niya, ikaw ba yung nagtitinda ng ng mga kakanin? Sabi ko, oo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, di ba nagtitinda ka ng umaga? Bakit nagtitinda ka pa sa hapon? Sabi niya, dapat hindi ka na nagtitinda sa hapon kasi kasi ay kumikita ka na nga sa umaga tapos kumikita ka pa sa hapon. Dapat hindi ka na nagtitinda. Tapos isip-isip ko, ano kayang pakialam nitong babae na to kung magtitinda ako ng umaga at hapon? Hindi naman siya yung mapapagod, ako naman. Tapos doon ko naisip na mga witch sila, kasi alam ko kasi kapag witch, controlling at saka manipulative sila. Tapos guys, minsan din naman yung may nag-anod kasi yung bahay na tinirahan ko dati, medyo medyo maganda siya, okay siya. Tapos may kapitbahay ako na pinipilit niya akong lumipat sa maliit na bahay. Sabi niya, lumipat daw ako doon sa ibang bahay, yung mura lang daw kasi daw mahal daw yung tinitirhan kong bahay. Hindi naman ako nagrereklamo na mahal. Bakit mas marunong pa siya sa akin? Pinapalipat niya ako, nakakalipat ko nga lang, tapos gusto niya lumipat naman ako yung pangit na bahay na maliit, gusto niya doon ako lilipat. Tapos guys, kapag may naobserbahan kayo ng mga tao na mga silosa, mga inggitero, aasahan yung witch yan kasi ilang beses na yung nangyari sa akin. Kapag nagtitinda ako, tapos ay yung nakakaubos ako ng paninda ko, tapos may masalubong ako ng tao, kino-question nila guys, tinatanong nila, nakaubos ka na? Sabi ko, opo. Bakit naman ang aga mo nakaubos? Ang aga-aga pa lang ubos na yung paninda mo. Tapos minsan din, may babae din doon sa nadadaanan ko, hinarang niya ako, sabi niya, bakit nauubos mo yung paninda mo? Anong ginagawa? Anong ginagawa mo? Ba't nakakaubos ka ng paninda mo? Tapos din naman, may isa din na nagtitinda din siya, taho yung tinda niya. Nung papauwi na ako noon tapos talagang inantay niya talaga ako, sabi niya, o di, uuwi ka na niyan. Sabi ko, malamang. Tapos sabi niya, ang aga-aga pa, uuwi ka na, ang aga-aga pa. Isip-isip ko, ano pa kaya itong mga klaseng mga tao na to? Bakit ganito ang attitude nila? Parang napaka-bitter nila. Tapos minsan naman, may naranasan din ako na kapitbahay din. Paalis pa lang ako noon, hindi pa ako wala pa nga akong buhay na mano. Tinanong niya ako, sinabihan niya ako, sabi niya ay, ang dami-dami ng paninda mo, tapos mamaya mauubos mo na naman yan. Sabi niya ganun sa akin. Sabi kong ganun, ano kayang nitong mga tao na to? Itong mga mga witch na to, siguro yung ang gusto nila parang sila lang yung sila lang yung kikita, sila lang yung aasinso, kaya yung mga hindi nila katulad, yung mga tao na hindi katulad nila na witch, gusto nilang manipulahin, gusto nilang kontrolin kasi ayaw nila na malamangan sila. Gusto nila siguro sila lang yung aasinso, sila lang yung kikita. Parang ganun ang feeling ko kasi bakit kino-question nila yung ibang tao na kumikita, yung ibang tao na nakakaubos sa paninda nila? Wala naman silang karapatan na questionin kasi may kanya-kanya naman, lahat naman kanya-kanya ng diskarte, kanya-kanya ng blessings. Dapat hindi nila kino-question yung mga ganong bagay, di ba? Tapos guys, ito ding mga witch na to, mga to sila guys mahilig to sila maglaro ng mind games.
asahan nyo guys na halimbawa guys may katulad sa akin guys, may customer ako, tapos alam niya, sabi niya sa akin, kapag magde-deliver na ako, i-message ko daw siya, parang abisuhan ko muna siya na kung mag-deliver na ako. Tapos yun, nagtitext ako na mag-deliver na, on the way na ako. Magugulat na lang ako guys, kasi yung address niya, alam ko na kasi gamay ko na yung lugar na yun kasi matagal na ako nagde-deliver. Alam ko na kung nasaan yung address niya, kung saan nakapwesto. Nagugulat ako kasi nagbabago yung location ng bahay, yung address kasi yung sa dinideliveran ko kasi dati ang setup ng mga address ng bahay nila doon. Halimbawa, yung harap puro mga even number yung lot niya, sa likuran naman odd number naman. Pero pag pinaglaruan ka ng Witch, kapag naglalaro sila ng mind games, nagbabago yung setup ng address nila kasi nililito kanila. Tapos minsan naman guys, yung halimbawa may kilala kang Witch, alam mo na taga doon siya, kung saan mo makikita yung mukha niya. Makita mo siya, nasa ibang bahay na siya, nandoon na siya. Tapos sa sunod naman, sa ibang bahay na naman, naglalaro nga sila ng mind games. Parang yun nga, nililito kanila, yung parang sinusubukan kanila, mga ganun. Pag mga ganun ang guys, nakakasalamuha nyo, ganun yung i-experience nyo sa nyo guys, sa mga nakakasalamuha nyo or mga nakaka-deal nyo guys, asahan nyo na witch yan. At saka guys, kapag may kausap kayo na tao guys, tapos habang tumatagal yung usapan nyo guys, sumasakit ang ulo nyo, tapos mahihilo kayo, tapos minsan hanggang sa parang mawala kayo sa sarili nyo guys, asahan nyo witch yung kausap nyo kasi nga nanghihypnotize yan sila guys, parang pinapasok nila yung isipan nyo at saka yung utak nyo hanggang sa mawala kayo sa sarili nyo, hanggang sa mahilo kayo, hanggang sa sumakit yung ulo nyo. Asahan nyo kapag nakakasalamuha kayo ng ganong tao, witch yan sila. Kaya guys, maging aware na lang kayo guys at saka protektahan nyo yung sarili nyo. Prayer guys, prayer ang pinaka-powerful na weapon natin para ma-defeat natin yung mga witch na yan. Kasi hindi naman yan sila makakastan sa prayer eh. Alam nyo yung kapangyarihan ng mga evil people na yan guys, hihina yan kapag yung nagpipray tayo guys. Kaya yun lang dapat nating gawin. Mag-pray talaga tayo ng taimtim guys para ay mag-prosper tayo sa mundong ito at ma-defeat natin yung mga evil people na yan guys. Yun lang guys, yun lang hanggang dito na lang yung video ko sa araw na to. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana nakakuha kayo ng lesson sa video ito. At sana guys, wag niyong kalimutan na i-like yung aking video, pa-subscribe yung aking channel, at papindot niyo na rin yung bell button para ay ma-notify kayo susunod na mag-upload na naman ako ng panibagong video. Yun lang. Thank you sa inyong panunood and God bless you all. Bye-bye everyone!